maging avoidant para mabalisa siya kakaisip sa iyo. Yes. Sino na ba nakaranas ng kapag iniiwasan or dumidistansya yung mga partner nila? Marami, di ba? And kung napapansin ninyo, once na ganito ang ginagawa ng mga partner ninyo is napakahirap, masakit. Actually, there are so many different kinds or different types of avoidant. No, marami pong iba't ibang klase. Merong uma-avoid yung tao, dumidistansya dahil natatakot magmahal. Meron ding uma-avoid dahil nasira yung tiwala, kaya takot na ring ma-attach sa tao. No, avoidant attachment. And meron ding uma-avoid, umiiwas or dumidistansya sa tao o sa minamahal nila dahil meron palang iba or merong bago. Oh. Yeah, so iba-iba po utol. No, marami. But kung doon naman tayo sa tao na iniiwasan, halimbawa ikaw, kapag iniiwasan ka ng partner mo sa kung anumang klase na avoidant yung ginagawa niya or ina-apply, it's either nasira yung tiwala niya or dahil meron siyang iba. No, pero pagdating sa iyo is masakit talaga. Napakahirap. Even sa akin, nangyari po yun. Yung tipong paiwas yung partner mo. No, magtataka ka na, uy, teka lang, parang hindi naman ito yung kinakaugalian namin. Hindi naman ito yung routine namin. Pero bakit sa isang iglap lang, lalong-lalo na kapag napalayo tayo sa partner natin. It's either tayo yung lumayo or yung partner natin yung lumayo. Nakapunta sa ibang lugar, nakapunta sa kahit kamag-anak lang or kahit umuwi man lang sa kanila, is bigla na lang nag-iiba. Ano kaya yung meron? Diba? So, yun po ang naranasan ko noon. Na nung time na ako ay umuwi and then yung partner ko is naiwan sa kanila. So, nung time na nakarating na ako sa bahay namin or dito sa bahay namin is, yun na nga, biglang nagbago, biglang nag-iba. Uy, bakit parang bihira na lang siya mag-reply? And kapag makausap ko man, lalong-lalo na sa video call, actually, nahihirapan din ako makipag-video call sa kanya noon. Tinatawagan ko, bihira lang sumagot. No? And kung sakali man na siya ay sumagot, ay ito na, yung pag-uusap ninyo ay sobrang ikli lang. Hindi man lang umabot ng 15 or 20 or 30 minutes, bigla nang iiwas. O sige na, pasensya na kasi may gagawin pa ako. Pasensya na kasi nandito si ano. Pasensya, yung tipong ang daming dahilan na parang iniiwasan ka. So ngayon, pagdating sa atin na iniiwasan, ay magtataka talaga tayo. Teka lang, ano kaya yung meron? No? Kahapon nung nagsama kami ay okay naman. Nung doon ako galing sa kanila ay okay naman. Pero bakit ito ngayon? Bakit siya umiiwas? Ano kaya yung meron? Yes. Ito naman yung klaseng pag-iiwas. No, na kapag napansin mo na parang wala ka namang kasalanan, hindi mo naman sinira yung tiwala niya. Ang pag-iiwas na ito, utol, ay umiiwas dahil meron palang kinakaaliwan. Yes, meron palang someone na ine-entertain, na kinakausap, na gusto niyang bigyan ng tuon. And sa konsensya natin, psychologically, kapag meron po tayong ine-entertain na iba, lalong-lalo na kapag naaaliw na tayo, is talagang mae-echapwera natin kung sino man yung tao na parang wala tayong gana sa kanila. So yun po yung nagiging resulta or magiging impact kapag nahuhumaling tayo sa iba. So ngayon ang kahinanatnan pagdating sa ating iniiwasan ay talagang mapapansin natin ito. No, so mapapansin talaga natin yan na kung bakit nag-iba yung routine. Mag-iiba yan eh. So makikita at makikita mo, mapapansin at saka mapapansin mo, and mafe-feel mo talaga. Kasi na-detect ito ng brain natin na kung ano yung nakasanayan ng isipan natin or ng brain natin is magsisignal po yan sa puso natin kapag may nagbago sa kinikilos ng partner mo. Yes, utol. So yun, ito na nga. Kapag tayo ang ginagawa ng ganito, napakasakit. Tama? Why not baliktarin natin sa kung anong dahilan man? Kahit sabihin man natin wala kang bago. Kahit sabihin man natin na hindi nasira yung tiwala mo sa kanya. No, pero ito nga, or ipagpalagay na natin na meron siyang bago, ina-echopera ka, binabaliwala ka. So ngayon,
parang nate-take for granted ka, na parang naiwan ka na. No, na Kuya Kiko, bakit ganon? Parang nafe-feel akong, or nakaka-feel ako na parang wala na akong kwenta. No, binabaliwala niya lang ako, iniiwasan, na parang ano ba talaga yung papel ko sa kanya? No, may jowa pa ba ako? So kapag ganito, utol, ito po ang gawin mo. Kailangan mong gawin yung maging avoidant. Pasok na rin dito yung no contact natin. Kailangan mong dumistansya. Kailangan mo siyang iwasan. Yes, kailangan mo talagang mag-avoid sa kanya. All the time. Yes, sa lahat ng oras. Subukan nyo po. Kung naagaw yung energy ninyo na dahil kayo yung iniiwasan ng mga partner ninyo, subukan nyo pong mag-mirroring method. Gawin nyo rin ito sa kanya ng mas doble. Yung tipong kung siya mismo hindi nababothered, no, na parang hindi man lang nag-aalala sa'yo, ganun din ang gawin mo. Doblihan mo pa, utol, na dapat wag ka ring mag-alala sa kanya. Tandaan mo ha, wala nga siyang pag-alala sa'yo, tapos ikaw natatakot kang iwasan siya. Wala nga siyang takot na iwasan ka. Wala nga siyang takot na dumistansya sa'yo. And hindi nga siya nag-aalala sa'yo. Kung nag-aalala ka rin nga ba? Kung balisang-balisa ka nga ba? No? Kung tolero ka dyan or praning ka dyan? Kasi kung mahal ka ng taong yan, hindi niya hahayaan na mag-iisip at saka mag-iisip ka na kung ano-ano na lang, no, about sa kanya. So, ang partner mo mismo actually ang dapat magpahilom at saka mag-comfort sa'yo. Babe, huwag ka mag-alala, okay lang ako dito. Kamusta ka? Ganun dapat. Hindi yung iiwasan ka na hindi mo alam kung ano ba talaga ang pinakarason, hinahayaan ka, pinapalutang ka sa ere na parang wala. No, balisa ka. So, marami kang iniisip. So, sa tingin mo, may pagmamahal ba dyan? Wala. So, then, gawin mo rin po yung magiging avoidant. Iwasan mo siya ng iwasan. Kung yung naranasan mong masakit noon dahil iniiwasan ka, ganun din ang mararanasan ng partner mo. Kuya Kiko, paano yan? Natatakot ako. Hindi mo pa nga nasubukan eh. Why not nasubukan mo muna? Tingnan natin kung anong mangyayari. Tiyak, utol, yung sinasabi mong natatakot ka, next time, mas gugustuhin mo nang maging avoidant palagi sa kanya. Kasi magugustuhan mo yung magiging resulta eh. Copy? So yun po ang tanging sikreto. Magiging avoidant. Pasok po dyan si no contact rule. Pasok po dyan si radio silence. Pasok po dyan yung mag-pull away ka muna. Kasi nga, paiwas tayo eh. Kailangan lang nating iwasan ng iwasan ng iwasan. Always ko nga itong sinasabi sa mga one-on-one coaching ko eh. Yung tatlong bagay. Number 1 is iwas. Number 2 is iwas. Number 3 is iwas. Alam mo ba, kapag ikaw na yung tipo ng tao na wala nang pakialam sa kahit kanino, lalong-lalo na sa partner mo, ay mas lalo mong mahahatak yung buong energy. Mas lalo ka pang lalakas. Makakaramdam ka talaga ng kalakasan, utol. Yes. So ayaw mo ba nun? Siyempre gusto. So ano pa yung hinihintay mo? Okay? So yun lang po. Maraming salamat. Sa mga nais mag-level up pa yung kanilang paningin or pananaw sa buhay, subscribe niyo po yung channel namin, Payong Kaibigan ni Kiko. And sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. So lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Tayo ang coach ng pag-ibig.